So eto nga po, after 'di ba, ng pagpaparamdam ni Paolo Avellino, eto naman isang shocking update naman ang pumungad sa atin ngayong gabing ito. So syempre hindi tayo matutulog agad at atin i-share sa inyo itong ating nasagap na balita. Paano ba naman po kasi ang Kim Pao kasama po ang Econin with Miss Garlic and marami pa pong iba na para bang may isang selebrasyon, may meeting, ayan, basta magkakasama po sila and parang yung ibang mga fans nagtataka, parang imposible kasi na magkakasama po sila sa isang table na para bang mayroong niluluto na project sa kanila. Sabi pa nga po na ilang fanis ay malamang sinadya raw po ito. Kasi sila na nasa showbiz industry, alam naman nila na off sa mga tao, ang Econin and ang Kim Pao. So parang rivalry na yan. Rivalry na sa mga fans, sa mga tao. So parang sila na nasa showbiz industry ay alam nila na hindi maaring magkasama sila. Pero na lang kung sadyain para pag-usapan. So baka daw may niluluto talagang project bukod pa sa kumbaga ay ano lang po ang alibay lang na mayroon pong party, may occasions, invited parehas, ganyan. Magkasama pa sa isang table. Kasi kahit naman daw po tingnan natin sa showbiz industry, halimbawa may ball, magkakasama, may occasion, ganyan, magkakalayo yung mga rivalry sa show business. Pero ito, nasa isang table lang na parang may nais daw pong iparating. Ngayon, kung may project man daw na niluluto para sa dalawang love team, tandem, partner, anong tawag nila dyan, or couple, maari pa kasi couple na sila Kim and Paolo. Hoy, ano naman daw ang naisipan nila? Naamoy ng mga fans kahit sa mga pictures lang yung awkwardness sa Kim Pao and sa Econin, lalo na po kay Jay and kay Kimi. Well, kung magkaka-project man sila, kung akong tatanungin, wala naman pong masama doon. Diba? Work is work, professional naman po sila. It's just that hindi may iwasan talaga po ang war or fun war. Diba? Hindi may iwasan po yan kasi rivalry na nga po, may ituturing ang dalawang couple, ang dalawang tandem. Hati naman yung opinion and komento ng mga netizens kung sakali magkakaroon po, netizens talaga, mga fans, kasi sila yung unang nag-react po dito, yung mga nakikita natin, unang mga nag-react. Hati po ang mga komento, opinion hinggil sa larawan, mga larawan po na nakikita niya sa inyong mga screen. Wala naman daw pong masama. And ang Kim Pao hindi kinakailangan daw pong mahiya na humarap doon sa dalawa dahil wala namang ginagawa daw masama sila Kim and Paolo. At the same time, kung magkaka-project, ayun nga, professional naman po ang Kim Pao. Ang tanong nga lang, kung totoong magkaka-project, pinag-aralan daw ba ito ng Star Cinema? Pinag-aralan ba nila ito? O kung kikita at dudumugin ng mga tao. Kasi ngayon pa lang, may mga nagdi-disagree na. Ewan ba, pero parang seeing them together, parang parang off, parang, hindi mo ma-explain, na parang bang hindi sila maaaring magkasama, parang gano'n. Well, siguro ganun talaga pag showbiz, pag rivalry, parang nakakapanibago at mainit sa mata ng mga tao kapag nakitang magkakasama sila, ganyan. Anyway, dumako naman tayo sa mga comment ngayon ng ating mga taga-subaybay hinggil sa mga previous update natin. Sabi ni Helen Santos, sabi sa inyo, balimbing yan si Oki. Kasi ang gusto niya si Paolo para kay Janine. Siguro, kayo na lang ni Oki. Kayo na lang Oki ni Janine.
Kayo ang bagay. Uy, grabe naman yung dalawa naman ng pinag-partner nyo. Babagay ba sila? Bakit baga pinipilit mo sina Paulo at Janine ang magkatuluyan, ha? Alam mo naman na hindi si Janine ang gusto ni Paulo. So ang alam ko kasi talaga, laging sinasabi ni Ogie na Kim Pao fanis siya. Pero itong mga Kim Pao fans, hindi kasi yun nararamdaman. So maigi pa raw, wag nang ipilit. Wag nang ipilit. Ang gusto ni Paulo ay yung babaeng hindi, uy grabe, nahanap na ni Paulo ang babae na para sa kanya. Habang buhay, alam ninyo, kasal na lang ang kulang sa dalawa. Kaya huwag na ninyong sirain sila. Katulad niyan, hulang-hula, ang mga hulang-hula na yan. Kesyo daw hindi magkakatuluyan sina Kim and Paulo. Bakit? Diyos baga siya, ha? Kasi alam nila na sikat sina Kim and Paulo, kaya sila nagawa ng ingay. Alam nilang napakadaming fans ang Kim Pao, lalo na mga seniors. Kaya manahimik na lang kayong lahat. Sila ang tinadhana. So ayan, sa paggamit sa Kim Pao, hindi raw magkakatuluyan. Non-showbiz daw maalin sa kanilang dalawa. So sino kaya ang nang hula na lang din, di ba? Hindi pa kung sino talaga yung non-showbiz ang makakatuluyan. Talagang pinaisip pa ang mga fans kung sino sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino ang makakatuluyan ay non-showbiz. Grabe. Nang hula na lang, hindi pa nilubos-lubos, di ba? Anyway, ayun nga. Mga fans syempre hindi maniniwala kasi sino ba sila? Sino ba siya daw para sabihin iyon na Diyos ba siya para makita ang kapalaran ng isang tao? Lalo na yung magkakasakit daw si Kim ng malala. So mahirahimik na lamang daw po dahil ang itinadhana ng Diyos kailanman ay hindi po maghigiba. So ayan, ang Kim Pao daw po ang itinadhana. So shut up sa mga wala raw pong alam sa relasyon ng Kim Pao. Thank you so much sa pagkokomento, Ma'am Helen Santos. Dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Carmelita Rosales. Sabi niya, si Kim kasama ni Paulo. Si Kim sa Bingo Plus with Maine. Magkita pa rin sina Kim and Paulo sa Cebu. So ayan daw, kahit nga daw magkaiba ng float, yung dalawa, sure, iisa lang naman yung kanilang sasakyan papunta ng Cebu. Kaya winner pa rin sa ayuda. Winner pa rin ang mga Kim Pao fans. So si Kim po at si Maine ang magiging magkasama for Bingo Plus. Nako, alam niyo, nalulungkot na ako pag naririnig ko yung Bingo Plus. Kasi yung blaming po, yung victim blaming na ginagawa ng bashers kay Kim na kesyo kasalanan niya, sinuportahan lang naman daw ni Ate Lakam si Kim sa pag-endorse niya ng online casino, ganyan. So, nalulungkot ang panaririnig ko yung Bingo Plus. Ewan ko kung bakit. So, it's time kaya, tingin nyo, it's time na wag nang mag-extend ng kontrata si Kim sa Bingo Plus kung sakali. Kung sakali extend yung kanya pong endorsement, pagiging endorser nito. Kasi alam naman natin si Kim walang tinatanggihan na trabaho yan Kayod kalabaw yan si Kim. Talagang hangang-hanga nga po dyan, lalo na si Kuya Vong. Deserve nga daw nito yung mga awards dahil talagang napakasipag, walang pahinga at walang hinihindian itong si Kimi. So palagay ninyo, siguro this time ay matututo na si Kim mag-reject. Malakas at malinaw ang naging reaksyon ng Kim Pao fans sa balitang ito at hindi ito basta selos o fan war lang. Ang pinanggagalingan ng kanilang pagtututol ay paggalang. Paggalang sa kasalukuyang dynamics, sa mga artista mismo at sa natural na daloy ng proyekto sa industriya. Sa mga nagdaang proyekto at public appearances, ramdam ng fans ang chemistry at comfort ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi ito basta ship, nakikita ng fans na organic ang samahan, kaya ang ideya ng pilitang pagre-repair ay tila pagbaliwala sa kung ano ang kasalukuyang gumagana. Ang keyword dito ay pilit.
Sa industriya, alam ng fans na mas epektibo ang tambalan kapag kusang nabubuo, hindi kapag inuulit lang dahil sa dating pangalan o nostalgia. Para sa marami, parang minamaliit nito ang kakayahan ni Paulo bilang aktor na pumili ng proyektong may saysay sa kanya. Kapansin-pansin din na maraming Kim Pao fans ang nagsasabing hindi dapat idamay si Janine sa issue. Ayaw nilang magmukhang ginagamit lang ang pangalan niya para magpasiklab ng balita o pag-usapan ang love team wars. Sa totoo lang, mas gusto ng marami na magkaroon siya ng sariling trajektorya at proyekto na hindi ikinakabit sa lumang tambalan. Kung ganito nga, malinaw ang resulta. Mas malakas ang boses ng Kim Pao fans ngayon at handa silang ipagtanggol ang tambalang sinusuportahan nila, hindi sa pamamagitan ng paninira, kundi sa pagpapahayag ng posisyon. Hindi na basta kilig lang ang basehan. Mas conscious na ang fans sa boundaries, respeto at creative integrity ng mga artista. Naniniwala sila na hindi siya basta papasok sa isang proyekto kung hindi niya ito ramdam o kung may mas makabuluhang direksyon siyang tinatahak. Ang pagtututol ng Kim Pao fans ay hindi basta emosyon. Ito ay reaksyon ng isang fandom na mulat, mapanuri at may malasakit. Sa panahon ngayon, mas pinapahalagahan na ng mga taga-suporta ang authenticity kesa sa pilit na formula. At malinaw ang mensahe nila. Kung may tambalan, hayaan itong mabuo ng natural, hindi idikta. Sa balitang pumalag ang Kim Pao fans sa isyong pilit umanong itatambal muli si Paulo Avellino kay Janine, masasabi kong natural at inaasahan ng naging reaksyon ng fans, lalo na kung titingnan ang kasalukuyang takbo ng mga pangyayari. Una, malakas ngayon ang suporta at momentum ng Kim Pao. Hindi lang ito simpleng kilig. Marami ang nakakakita ng magandang chemistry, respeto at maayos na samahan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, on-screen man o off-screen. Kaya kapag may balitang tila babaliwalaan sa nararamdaman ng audience, hindi maiiwasang magkaroon ng pagtututol. Ikalawa, ang salitang pilit ang tunay na problema. Hindi naman kontra ang fans kay Janine bilang artista. Sa katunayan, marami ang humahanga rin sa kanya. Ang ayaw ng fans ay ang ideya na parang may ipinipilit na direksyon ng industriya kahit hindi iyon ang natural na gusto o tinatahak ng mga artista at ng publiko. Ikatlo, ipinapakita ng balitang ito na nagbabago na ang mindset ng fandom. Hindi na sapat ang lumang formula ng love team. Mas pinapahalagahan na yon ng authenticity, personal choice ng artista, at kalidad ng proyekto kesa sa nostalgia o marketing hype. Sa kabuuan, ang masasabi ko, hindi ito simpleng fan war, kundi isang malinaw na paninindigan ng fans para sa respeto. Respeto sa artista, sa kasulukuyang dynamics, at sa boses ng audience. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon, mas mainam pa rin na maging bukas, mahinaw, at iwasan ng paghuhusga. Sa huli, ang mahalaga ay kung saan komportable at mas nagiging totoo ang mga artista na sangkot. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano nakamulat at ka-vocal na ang fandom culture ngayon, lalo na ang Kim Pao fans. Hindi na sila basta tagasunod lang ng uso o ng idinidikta ng industriya. Marunong na silang magpahayag ng opinyon at ipaglaban ng tingin nilang tama para sa mga artista na sinusuportahan nila. Unang-una, mahalagang linawin na hindi galit ang Kim Pao fans kay Janine. Sa katunayan, maraming fans ang may respeto at paghanga sa kanya bilang isang mahusay na aktres. Ang sentro ng issue hindi ang tao, kundi ang konsepto ng pilit na pagtambal. Kapag ginagamit ang salitang ito, parang sinasabing hindi isinasaalang-alang ang natural na daloy ng chemistry, interes ng artista at reaksyon ng audience. Pangalawa, malaki na ang naitayong momentum ng Kim at Paulo. Kitang-kita ng fans na may magandang working relationship, comfort at mutual respect ang dalawa. Mga bagay na hindi kayang likhain ng marketing lang. Kaya kapag may balitang tila babaliwalaan sa direksyong ito, natural lang na makaramdam ng pangamba at pagtututol ng mga taga-suporta. Pangatlo, makikita rin dito na mas pinapahaligahan na ngayon ng fans ang personal choice ng mga artista.
Hindi na uso ang ideya na pwede silang ipares kanino man kahit hindi na tugma sa kasalukuyang yugto ng kanilang karera. Para sa marami, si Paolo Avellino ay isang aktor na may malinaw na paninindigan sa mga proyektong tinanggap niya at naniniwala ang fans na hindi siya basta susunod kung hindi siya buo sa desisyon. Dagdag pa rito, ang ganitong klase ng balita ay kadalasang tinitingnan ng publiko bilang posibleng pakulo o test balloon, isang paraan para sukatin ang reaksyon ng fans. Kung iyon nga ang layunin, malinaw ang mensahe ng Kim Pao fans. Mas gusto nila ang totoo at natural kaysa sa paulit-ulit na formula. Hindi rin maikakailan na may mas malalim na pinanggagalingan ng reaksyong ito. Pagod na ang fans sa pilitang naratiba. Sa panahon ngayon, mas pinapaboran na ang genuine connections, maayos na storytelling at malinaw na respeto sa lahat ng taong sangkot, kabilang na ang mga artista at ang kanilang mga taga-suporta. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa tambalan, kundi tungkol sa pagbabago ng pananaw sa industriya ng aliwan. Ipinapakita nito na may boses na ang fans at handa silang gamitin yon hindi para manira, kundi para ipaglaban ang authenticity, respeto at tamang direksyon para sa mga iniidolo nila. May ilang mahahalagang bagay pa na maaring idagdag sa balitang ito na mas magpapalalim ng pagkaunawa kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng publiko at ng Kim Pao fans. Mas ramdam ngayon na inuuna na ng fans ang kapakanan, desisyon at emotional space ng mga artista. Hindi na sapat ang gusto ng network o uso dati. Ang tanong ng fans ngayon, masaya ba at komportable ba ang artista sa direksyong ito? Hindi na kayang baliwalain ng management at producers ang boses ng fans. Isang trending topic lang, nagiging malinaw na kung ano ang tinatanggap at hindi ng audience. Ibig sabihin, may tunay ng impluensya ang fandom, hindi lang ingay. May posibilidad na na-misinterpret o pinalaki lang ang issue. Kasi madalas isang maliit na idea o casual na pahayag ay nagiging pilit na pagtambal kapag nakarating na sa balita. Kaya mahalagang hintayin pa rin ang opisyal na pahayag bago maghusga. Maraming manunood ngayon ang naghahanap ng bagong kombinasyon, bagong kwento at mas daring na roles. Kaya kapag ibinabalik ang lumang formula ng walang malinaw na rason, nagiging negatibo ang dating sa audience. Isa sa sensitibong aspeto ng isyung ito ay ang posibleng pagkukumpara o pag-aaway ng fandoms. Mahalaga na malinaw na hindi ito laban ni na Kim at Janine, kundi usapin ng direksyon at respeto sa bawat isa. Ang dagdag na mahalagang punto rito ay ang pagbabago ng power dynamics sa showbiz. Hindi na lang iisang panig ang nagdidikta, may boses na ang fans at mas inaasahan na ngayon ang transparency, respeto at authenticity.